riders, ito na. Nandito tayo sa FKM Slick 150. Slap. So ito mga features niya, actually features niya, ano siya, 4 valve liquid cooled dual channel ABS 150cc as you mentioned a while ago. Tapos ang seat height niya is 760. So medyo mababa siya dun sa isa sa 175. So okay ito. So kahit sinong tao pwede sumakay, kahit maliit ka man, kahit 5'3", kahit 5 siguro, 5 feet ka lang, kaya mo na itong sakyan. Tingnan mo, talagang ano siya, may bend talaga. So, ang ano niya, yun ang features niya. So, may curb weight siya ng 150 kilograms. That means fully fueled and ready to ride na siya at 150 kilograms. Tapos ang tank capacity niya is actually 9.2 liters ang capacity niya. Hindi ko lang sure kung yun yung usable fuel niya or may fuel reserve pa siya. So, well, siguro dun sa owner's manual doon nakasulat kung ano yung fuel reserve niya. So, for now, yung 9.2 liters niya, yun ang pwede mo ikarga sa kanya. Maximum na yan. Okay? So, anong meron siya? Okay, first we have a key fob. Okay? So, basically, keyless na siya pag i-start. You just need the key fob. And this is how you start the bike. So, first, unlock. And then, ignition. And then, of course, yung kickstand, siguraduhin nyo, make sure yung kill switch hindi naka-off. So, just start. Ayan. So, yan po siya. Ang dash niya is basically analog and digital. So, yung speedometer mo, makikita mo as an analog. Okay? And then, of course, ano siya, digital niya yung para sa fuel. And, of course, yung ano natin, odometer. And, of course, may clock tayo. Okay? So, ano naman siya? As I mentioned, naka-dual channel ABS na siya. And of course, adjustable din ang mga levers niya. As you can see, both front and rear. And then of course, ito yung headlights niya. Pakita natin headlights niya. So, pag switch on, ayan. Ayan, naka-LED siya. And then, high beam, fast light. And then of course, your signal light. Ito yung hazard niya. So, you can see. Ang kagandahan dito sa mga motor nito, everything is fully integrated sa body mismo. Hindi kagaya sa ibang motor, may protruding pa. Okay? So, tapos yung busina. Yan. Well, it's very motorcycly. Okay? Kagandahan nito, naked din yung kanyang handlebar niya. So, nakikita mo ang mga guts nito. Nakikita mo yung mga cable. Ang ganda ng fasteners nila. Very stylish din. Makikita mo, so madaling palitan if ever kailangan palitan yung mga brake cables niya. And then very wide yung kanya mga side mirrors niya, so kikitang-kita mo din lahat. So later susubukan natin din sa daan. And then of course yung screen niya, which is very small, pero ako I'm very biased. I don't really like yung mga windscreen kasi I hate the buffering sa helmet kung tamang-tama lang doon sa helmet. Kung pwede nga, wala na siya kung tatanggalin. Kasi ako, sanay ako sa mga naked bike. So, yun yung okay? So, kill switch, yan. Or, gusto mo ng kill switch, okay? So, pwede mo patayin din sa side stand. Ayan. There. Pero doon sa mga tao na gustong ayaw na doon sa side stand na pag binaba mo yung side stand, namamatay na siya. There is one thing you can do. There is a switch in here. Okay, ito. So, kung i-switch over to the side, to the left,
Okay? To deactivate. So, pag i-start natin yung motor, ayan, pakita mo, nakababa yung kickstand. Okay? Nakababa yung kickstand. Ayan, aandar siya. So, hindi nyo na kailangan patanggal yung kill switch mismo doon sa baba. Just basically, there's a switch here na kailangan mo patayin. I-disengage mo siya. Okay? Tapos, meron din siyang power outlet dito sa loob. Plus, a USB outlet din dito sa gitna. So, pwede ka USB dito, pwede ka din dito. Okay? And then, of course, may sabitan ka dito ng mga baggages mo dito sa nakalagay. And let's turn it off. Okay? And then, kung gusto mo din buksan yung trunk natin, okay, just turn it to the seat. And then, oh yeah. Kailangan nyo pala i-unlock all the time. There. Press. And then, open. Ayan. So, nandito nakalagay yung gas tank natin. Hindi siya nakalagay sa mid-body. So, mas marami kayong cargo space malalagay doon. So, dito na lang tayo magpapakarga. Again, it's a 9.2 liter fuel tank capacity niya. Okay? So, later, test ride din natin to. Okay? So, ayan mga riders. Ito lahat yung mga na-test ride na mamaya i-test ride natin. Kasama din si Fyro and the Slick. And also, babalikan natin yung dalawang kasi gusto ni Ian, aking bunso, na mag-test ride din. Gusto niya ma-feel. Okay? So guys, check it. Later on, we'll see it. Okay, thank you. Ito mga riders, we are here on the Slick 150. Ayan, analog lang siya with insert of contain digital where all your fuel and time and your odometer sigurado pati trip meter niyan. Okay, so let's try it now. Maano din. Okay, let's go down now. This is also equipped with dual channel ABS. So, ang kagandaan din sa kanya. So, safe ka dito. Ayan. Okay din siya sakyan. Actually. Oh. Hindi ko man naramdam yung puwet ko. Oo, kasi siguro parang yata na nagiging trademark na din ng mga Chinese bikes actually. Na medyo makakapal ang mga foam na nilalagay. Talagang focus din nila yung mga comfort ng mga nakasakay sa mga motor. Kagaya nito. Ito, Fecon and din siya, Tingnan mo. Komportable kahit sa harap I mean, kahit sa akin. Kahit ako yung nagdadrive I mean, hindi siya mahatak din Yung nga lang, medyo lang sa less tech, pero ang gusto ko sa kanya is yung nga naka-ABS na din. Ikaw, yan, besides sa comfort dyan sa likod na minention mo na, ano pa masasabi mo? Ayun nga, masarap siyang sakyan sa likod. Pero syempre, di ko masabi kung anong pakiramdam ng pagmumotor. Ayun, pag dito sa harap. Oo. Of course, wala. Pag may lisensya ka na, pag naging non-pro na yan, kasi mga riders, nag-aaral pa siya. So, na student permit lang. Tapos, tuloy, nakalimutan niya pa. Pero pag marunong na din siya, malay mo, makasama ko din sa pagte-test ride ng ibang motor din. Sa mga ibang scooter pala, kasi hanggang scooter pa lang daw siya. Ayaw niya pa mag-cambio-cambio. Pati mga riders, mga tao talaga. Gaganda ng mga motor pero hindi sila bumibili ng helmet. Well, mag-U-turn na tayo dito habang maluwag-luwag pa.
Tsaka yun lang. Masasabi ko din, hindi mo ramdam yung mga ba, ano, Mga lubak. mga lubak. Hindi mo siya masyadong ramdam. Ah. Tsaka kapag nag-accelerate, hindi ka masyado napupush back. Maganda yun, at least. Hindi ano, controlled yung power niya. Subukan natin din sa konting off-road kapirangot. Tingnan natin kung maganda yung pag-bounce niya. Ano? Ayan, Okay oh. siya. Hindi man ako na ano, Hindi ka man nabigla sa mga dinadaanan natin. hindi man ako talon. Parang sumakit yung likod mo, ganun. Oo. Komportable, no? Oo, parang lang siya, nakadikit lang siya sa upuan. Kaya mga riders, maganda rin to. Kalimutan ko na yung price, pero na-mention ng kanina kung magkano yung price point nito. Mga tao, no? Pwede naman sila lumiko pa. Gusto pa talaga kunin talaga yung kabilang lane. But anyways, mga riders. So, ayan. Medyo bilis-bilisan natin. Maluwag-luwag yung daan. Sana wala naman sisingit-singit. Pero sa tao na dating nag-scooter na ayaw na mag-scooter ulit, parang gusto ko mag-scooter ulit. Pag ganito yung mga scooter, kaya ako lang ayaw mag-scooter doon kasi siyempre walang ABS, tapos yung control sa throttle medyo nakakatakot. Saka nun medyo bago-bago pa ako din sa pag-scooter. Mostly kasi kinalakihan ko puro mga ganyan, yung mga TMX style na motor. Parang hindi siya masyado no. Hindi kagaya yung kanina, yung Ultimate. Yung Ultimate, ramdam mo yung horsepower sa torque niya eh. Ito medyo suwabe yung dating niya. Hindi natin nabutan yung green. Mainitan tayo. Yun nga lang, wala lang siya start. So hintayin natin talaga magano. Or gusto nyo, patayin na lang natin yung makina. Iyan mamaya, pag kailangan pindutin mo yung remote. Nasaan yung remote? Dito. Pindutin mo yung unlock para ma-start ko yung motor. Ayun, okay na pala. Mawawala Dito lang sa bulso ko. Sige. Yan. Kainit. Sobrang kainit. Kaya yun pa. Bukas sa bahay. Pero tayo bubili ng tubig. Ha? Bili tayo ng tubig. May pambili ka? Wala. Wala din ako. Walang free water sa Meron. Ayun. Mamaya, inom tayo mamaya. Dry na yung ko yung loob ng bunganga. Bilisan na lang yun natin mamaya yung Pyro. Pyro. Yun na yung last natin. Ayaw mo yung Victorino. Hindi, yung Falcon. Falcon, mahirap sa yun, bakan. Hindi ko lang sure kung kung may effect yung gamit na ito eh. Kasi ito gamit na ito eh. 1.6k na takbo na siya. 1,600 kilometers na. Compared dun sa isa eh. Pero nakalayo na din yun eh. Mayroon gumamit, dinala sa Isabela yung Venture na Ultimate na yun eh. Pero so far okay din ito. Itong Slick 150 na ito.
I mean, maganda siya. I mean, smooth siya. Yung kagandahan pa dun, it's very nice price pa siya. Tapos ano pa, may ABS na siya. Naka dual channel ABS na siya. Medyo matagal lang pag acceleration. Hindi kagaya ng isa. Yung isa accelerate ka agad. Ay, salamat. Ang sarap ng hangin na yan. No? Stoplight na naman. Ayun o, Porsche. Porsche nga siya. Ayan, go na. Yes, go, go, go. Go na siya. Okay yung kanya acceleration. Ayan. Talaga ano. Sarap ang hangin, oh. Biglang humangin na yung hapon. May pipili ng TRT. Dapat nung Sabado pa yun. Ayan. Okay, so alright, and ano namin dito sa Slick 150cc. And yeah, according sa anak ko din, sabi niya masarap daw sakyan as a pillion rider. So pati doon masarap sakyan din siya. Actually gusto ko yung ano niya, hatak niya. So ako more on power. Naman natin. Saka this is a ADV scooter, so naka ADV ano din siya. Mga gulong niya may pang off-roading siya as compared road siya. Okay. And let's go to the Fyro.